Salamat po sa Panginoon. Konting testimony lang po. Kami po ay taga-Bongs, tulad po ng pakilala ng Juday. Kami po ay anak sa labas ni Pastor Orwin sa ibang iglesia. Lagi namin kasama si Pastor Orwin buwan-buwan. Salamat po sa Panginoon at ginamit po ng Panginoon din. Kami naman po yung magamit dito po sa kanyang iglesia na pinangunahan. Ano po? Ayan, praise God po. Ayan po, handa na po ba tayo makinig sa salita po ng Panginoon ngayong umaga? Amen. Ayan. Ayan po, good morning po ulit. Tinanong ko po si Ate Pao kung ilang minuto po ako magsasalita, mag-preach. Sabi ni Ate Pao ay 40 to 45 minutes. Kaya po natin? Ayan. Kasi po sa church namin, dahil hometown, medyo lumalagpas eh. Pero hindi ko po malilimutan yung tinuro sa amin ng teacher namin, isa po sa teacher namin. Sabi niya, ang maiksing pangangaral, nakakalinis ng kalooban. Ngunit, ang mahabang pangangaral, nakakalinis ng mga upuan. Kaya pipilitin ko kung hindi habalan ngayon. Kasi mamaya point number 1 pa lang yung nagtatayuan na ano. Salamat sa Panginoon, samahan mo tayo ngayong umaga. Tayo kung muli pumikit, tayo po ay manalangin. Hallelujah! Salamat po aming Diyos Ama na naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw po ang may akda sa araw po ito. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming po pag-aaralan, makita po namin at makuha po namin ang yaman ng iyong mga salita. Tunay nga o Diyos, Ikaw po ang makita, marinig sa aming po kalagitnaan. At dalangin ko, Panginoon, mangusap ka po sa amin. Iba't iba man po kami ng edad, ng estado, Panginoon. Lord, katantuin mo po kami. Turuan mo po kami sa paraang mauunawaan po namin, Panginoon God. Naniniwala po kami na may sasabihin ka, may tuturo ka po sa amin ngayong umaga. Dalangin po namin malaya kang makakita sa Banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang mga kasamang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan po, salamat sa support your faith. Ngayong umaga po, ang pag-uusapan po natin mensahe po ng Panginoon ay may pamagat po na kapag sumakses ka na. Sabihin niya po natin, kapag sumakses ka na. Ayan. Ayan po. Yan po ay kadalasan na rin natin ngayon. Nga po pala, bago po yan lahat, meron po ba ditong sumakses ngayon? Sumakses nung nakaraang linggo. Di ba po, mga gumraduate sa school. Meron po ba taas ang mga yun? Kung hindi man gumraduate ay tumaas ang antas, naging 4th year na, o kaya naman tapos ka na sa senior high, college ka na, meron po ba? O kaya naman, meron ba dito sumakses ay natanggap siya sa trabaho, meron po ba? May bagong trabaho, sumakses siya. Meron ba dito? Sinagot na? Sumakses na yung ang tagal mo na nung friend request mo, after 2 years, inaccept na. Sumakses? Yung mga nagpapakin ka araw-araw para mapansin ka ng crush mo, buti na lang mapansin ka ng success. Amen? Amen ba sa atin dito yun? Sumakses na. Amen? Amen? Sa mga magulang, may mga trabaho, nakaranas na ng promotion, ng salary increase, ano po? Sumakses. Ngayon po, ito pong word na sumakses na ito ay, ito po yung trending na salita po ngayon na ginagamit kapag ang gusto sabihin ay nagtagumpay ang isang tao. Amen po ba? Nung una po ay akala ko mga kabataan lang yung gumagamit niyan. Akala ko mga Gen Z lang, mga Generation Alpha lang yung gumagamit. Pero kahit sa lakot napupunta, kahit matatanda, binabanggit niya yan, sumakses ka. Ano po, nung kabataan ko po kasi, 31 lang po ako. Pero nung kabataan ko, ginagamit lang yung sumakses kapag galing kang banyo. Tama po ba? Pag galing kang banyo, pagka mas matatanungin ka ng kasama mo, success. Nasasagot ka, success. Pero bakit ngayon, lagi na siyang ginagamit. Sumakses ka, bigla kang sumakses. Pero bago po yan, tingnan natin, ano ba yung definition ng sumakses ngayon? Paano siya ginagamit ng mga kabataan o ng mga tao po ngayon? Next slide, atin dito. Sabi po dyan, ang sumakses ito, kita naman po natin doon sa word mismo na sumakses. Mula ito sa salitang Ingles na success na nangangahulugang tagumpay. Okay po? Ginagamit daw po yan sa panahon ngayon, kaya naman po ng mga naunang panahon na ginagamit yung success o sumakses kapag ang isang tao ay may napagtagumpayan, may naabot, o nakamit, may narating na destinasyon
o may natapos na gawain. Amen po ba? Yun yung sumakses. Amen? Kaya, ibig sabihin, kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, kapag nakapasa ka sa exam, board exam man yan, o kung ano mang exam, natanggap ka sa trabaho, nakuha mo yung gusto mo, may narating ka, naabot mo yung pangarap mo, sa madaling salita, sumakses ka. Amen? Amen? Sabi mo nga sa kalabit mo, sumakses ka na ba? Ayan, tanongin nga po natin yung kalabit na sumakses ka na ba? Ayan. Ngayong umaga po, itong pinag-uusapan natin na sumakses ay makikita po natin sa buhay ng mga Israelita. Amen po? Makikita po natin yan, yung konsepto po niyang sumakses na yan, sa buhay ng mga Israelita. Kaya nga lang po, ang pag-uusapan po natin sa bahagi ng buhay ng mga Israelita, hindi pa sila sumasakses. Nasusundan niyo po ako? Hindi pa sila sumasakses sa pag-uusapan natin. Malapit pa lang. Kaya title po ng pag-uusapan natin ngayon, kapag sumakses ka na. Yung bahagi po ng buhay ng mga Israelita pag-uusapan natin, palapit pa lang sila, abot tanaw na nila pala yung success. Amen po. Para ma-appreciate po natin yung word, yung mensahe po sa atin ng Panginoon, meron po tayo ng hinandang background, ano po, na kung saan makita natin yung setting, makita po natin yung pinagalingan ba nila. Amen po. Meron po tayo nilagay dyan. Una, para sa kaalaman po ng lahat, sorry po, maliit pala ang aking pagkakatay. Una po, sa background po, ang mga Israelita po ay naalipin po sa lugar ng Egypt. Sabihin niya po natin Egypt. Ayan. Naalipin po sila doon sa loob ng 430 years. Then, kung pamilyar po kayo, napanood niyo po yung pelikula kay Moises, tuwing Holy Week, ano po, 10 Commandments, makikita po na doon nararanasan nung alipin sila, narinig ng Diyos yung kanilang daig, tinawag ng Diyos si Moises. Pagsino natin yung kwento, nagpadala ang Diyos ng salot, mga tanda, para palayain sila ni Paraon. Ngayon po, after nilang maranasan yun, fast forward po tayo konti, na lumabas na sila sa Egypt, sa pangunguna po yan ni Moises. Then habang naglalakbay po sila sa Sinai, at sa ilang, doon sa tinatawag na wilderness, pag doon po nila naranasan yung tumawid sila ng Red Sea, yung alam po natin sa movie, yung nahati yung dagat, doon nila naranasan, tas sa journey nila sa Sinai, tsaka sa wilderness, yung pagpapaulan ng Diyos ng mana, yung pagkain po nila, yung tinapa, yung pugo, ano po, then yung tubig, doon din nila nahumingi sila ng tubig sa Panginoon, nagmula sa bato. Then, fast forward po ulit, ibinigay na po yung 10 Commandments sa Mount Sinai. Ano po? Then, after po nun, ang nangyari, fast forward po ulit, nandun na yung wandering nila for 40 years. Sila ay nagpaikot-ikot sa ilang wilderness. Inabot po yan ng 40 years. At nung time na papalapit na sila, papasukin na nila yung lupang pangako, lupang ipinangako sa kanila ni Yahweh, napaharap naman sila sa digmaan, sa dalawang hari, kay Sihon at kay Og. Napakahalagang bagay din po ng pagkapanalo nila doon para sa pagpasok po nila ng lupang pangako. At ito na po, dito po tayo sa text natin. Sa Deuteronomy chapter 8 po, yung usapan natin, ito po yung dito na yung final address ni Moises sa kanila. Ito na po yung mga huling kabilin at paalala ni Moises. Amen po, sa chapter 8 po yan. Para sa kalaman po ng lahat, si Moises po kasi ay hindi pinahintulutan ng Diyos makapasok sa promised land. Okay po? Hindi siya pinahintulutan ng Diyos makapasok. Ang nangyari sa kanya, parang magandang pinasilip lang sa kanya ni Yahweh yung promised land. Ano po? At mababasa natin sa Deuteronomy chapter 34, namatay na si Moises. And doon yung transition from Moises to Joshua. Kaya nung time na tatawid na sila sa Ilog Jordan, si Joshua na po yung nag-lead sa bayan ng Diyos. Ano po? And sa pag-aaral din po, itong mga Israelitang papasok sa success nung time na ito, sa pag-aaral ko, hindi na ito yung mga Israelitang inilabas sa Egypt. Hindi na rin po ito yung mga Israelitang nakaranas sa wilderness. Kasi po, sa pag-aaral, new generation na po ang mga ito. Kaya napakahalaga po ng mga habili ni Moises kasi bagong generasyon na. And that time po, inabas yung mga mensahe ng salita ng Diyos, orally, verbal. Kaya puro paalala si Moises. Ano po? Ngayon po, dito po tayo sa chapter 8 ng Deuteronomy. Papasok na po tayo sa concept natin na sumakses. Ang location po nila ng mga panahon ito, doon sa Deuteronomy chapter 8 po, halos abot tanaw na nila yung promised land. Amen? Halos nakikita na po nila. Ayan po, nasa mapa po, kung makikita niyo po dyan, from Egypt,
Number 1, tapos nandun na po sila doon sa binilugan po natin, nasa Moab po sila that time. And tapat na po nila yung Kanaan. Ibig sabihin, malapit na silang sumakses. Amen? Sasakses na sila. Doon sinabi ni Moises po itong mga huling habilin niya o paalala sa kanina. Amen po ba? Ngayon po, ngayong umaga, meron po tayong 3 aral makukuha o matututunan kapag sumakses ka na. Handa na po ba tayo? 3 bagay naman po ito. 3 bagay na matututunan natin kapag sumakses ka na. Amen po? And kasi po ang tema ng Deuteronomy chapter 8 ay huwag kalilimutan at tatalikuran si Lord. Amen po, yan po yung tema niya eh. Kasi po, maraming tao, di ba po, kung minsan kapag sumakses na nakakalimutan. Kapag may narating na, may nalimutan na. O minsan kapag may narating na, hindi na wala nang malimunan. Sumakses na eh. Nasusundan niyo po ako. Kaya po yung tatak po yung ating mensahe sa mensahe po ng Panginoon. Amen? Kaya po sa mga Israelita, kaya nagbabala o kaya may mga habilin o paalala si Moises na baka pag-success nila, pagpasok nila ng promised land, makalimutan na nila si Lord. Amen? Amen po? Dahil posibleng makalimutan nila at talikuran nila si Lord dahil sumakses na sila. 3 aral po na matututunan po natin ngayong umaga. Mga aral kapag sumakses ka na. Una po, huwag kalilimutan na ang pagsunod sa mga utos at tuntunin ng Diyos ang susi upang magpatuloy ang pagsukses. Amen? Ulitin ko po, kapag sumakses ka na, huwag kalilimutan na ang pagsunod sa mga utos at tuntunin ng Diyos ang susi upang magpatuloy ang pagsukses. Sino ito gusto sumakses sa buhay? Huwag mong kakalimutan yung mga utos at tuntunin ng Diyos. Amen. Basahin po natin Deuteronomy chapter 8 verse 11. Sabi po dyan, sabi ni Moises sa kanila, ingatan ninyong huwag makalimutan ang Panginoon na inyong Diyos at huwag ninyong susuwayin ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Ito po yung bilin sa kanila ni Moises. Gusto ko munang bigyang pansin ito pong word na ingatan ninyong huwag makalimutan ang Panginoon. Kasi po, may pagkakaiba yung huwag mong kalimutan ang Diyos sa huwag mong makalimutan ang Diyos. Sundan niyo po ako. Parang ganito po, may mga bagay tayong kinakalimutan by choice. Pinili mong kalimutan. Tama po ba? Tinanong mo sa sarili mo na kalimutan na lang. Pero sa kanila, ang sinasabi ni Moises, ingatan yung huwag makalimutan. Kasi po, pag success nila, pagpasok nila ng promised land, pwedeng ang tingin nila, nandun na sa blessing. Nandun na sa success, paano nila papayamanin yung buhay nila, paano nila pasasaganain. Nandun na yung isip at puso nila. At malaki yung posibilidad, makalimutan na nila si Lord. Amen? Kaya sabi sa kanila ni Moises, ingatan ninyong huwag makalimutan si Yahweh na inyong Diyos. Huwag niyo siyang susuwayin ang kanyang mga utos at mga tunay. Amen po ba? Gaya po yun, posibleng makalimutan po yun. Kasi po, bakit sinasabi natin na ang pagsunod sa utos at tuntunin ng Diyos ang susi para magpatuloy sa pag-success? Kasi po, malaki po yung kinalaman ng obedience o pagsunod nila kay Lord para patuloy yung pag-success nila sa promised land. And naniniwala po ako ganun din sa ating mga buhay. Napakalaki ng kinalaman ng obedience ko sa Lord para magpatuloy po tayo sa pag-success sa buhay. Amen? Amen? Kung mabasa niyo po yung buhay po ng mga Israelita, mabasa niyo, tingnan niyo po yung istorya ng kwento nila. Makukonklud natin na obedience to God brings blessings. Disobedience to God brings punishment. Makikita po natin sa buhay nila na every time na sumusunod sila sa Diyos, pinagpapala sila ng Diyos. Sumasakses sila sa mga laban, sinasamahan sila ng Lord, nararanasan nila yung provision ng Lord. Lahat ng kilos ng Diyos nararanasan nila. Pero sa tuwing sinusuway naman nila si Lord, kinakalimutan nila si Lord, kaparusahan yung nararanasan nila. Amen po? Amen po? And sabi po dyan, ngayon po, i-relate natin sa ating buhay. Maraming tao po na nakaranas ng sumakses sa buhay, karamihan hindi na namin hindi na sumunod. Tama po ba? Huwag niyo kong tingnan yung kalapit na hindi yan yun. Amen?
Tingnan nyo nga po yung kalapit na sumusunod pa po ba yan kapag sumakses na? Amen. Amen po. Sabi po dyan, may mga tao na dahil sumakses siya sa kanyang buhay, sa iba't ibang aspeto ng buhay, para bagang dahil may narating na siya, may napatunayan na siya na lagi yung tama, siya na yung masusunod sa kanyang buhay. Amen po ba? Amen. Nakikita po natin yan sa buhay ng maraming tao. Bigyan ko po kayo ng example. Sa totoo lang, sinerch ko rin yung page ng Cubs. Tinignan ko yung mga audience, kung mga bata ba, mga matatanda, para dun sa mga gagamitin ko ng example. Ito po, nung bata po tayo, napaisip ako sa edad ko. Nung bata po kami, kayo po, ano po, di ba nung bata tayo, dependent pa tayo sa magulang. Sino po dito umaasa pa sa magulang? Siguro kayo, ano po, taas na kamay. Yan. Yan, di ba po, may mga bata na kapag dependent ka pa sa magulang mo, umaasa ka sa magulang mo, wala kang ibang pwedeng gawin kundi sumunod. Tama, mali. Kahit maraming utos yung magulang mo, dahil dependent o umaasa ka pa sa magulang mo, wala kang choice kundi sundin. Tama? Kung minsan, nareklamo namin, buti mo si Lord, 10 lang ang utos. Yung nanay ko, lampas 10 na, ang dami, sunod-sunod pa, sabay-sabay pa. Ano? Dahil dependent tayo sa magulang natin, wala tayong choice kundi sumunod. Kasi nga, umaasa ka pa sa kanya. Tama? Hindi lang sa mga utos ng magulang natin, kahit sa mga tuntunin niya. Bawal mo na mag-boyfriend. Bawal mo ng gabi. 31 na, bawal pa. Hanggang 9 lang. ano po, may mga bawal sa bayo. Bawal mo barkada kung kanino, bawal ng bisyo. Maraming tuntunin at dahil dependent tayo sa magulang natin. Kung bata pa kami, kayo habang bata pa, sumusunod kayo sa magulang nyo. Tama? Kasi umaasa pa kayo sa Diyos. Ganun po sa istorya ng mga Israelita. Nung sila po ay nung inilabas sila ng Diyos sa Egypt, nung inilabas sila, sinamahan sila ng Diyos sa wilderness, habang sila po ay nasa journey, umaasa pa sila sa Diyos. Lahat ng pangangailangan nila galing sa Diyos. Kaya sumusunod sila kay Lord. Pero ito po yung babala sa kanila ni Moses, na baka kapag sumakses na kayo, kapag kaya mo na mag-provide sa sarili mo, kapag kaya mo na kumita ng ikaw lang, susunod ka pa rin kaya kay Lord. Ito po nangyayari sa pamilyang Pilipino. Maraming kabataan, maraming anak, simulan kumikita na sa kanyang sarili, hindi na sumusunod sa magulang. Tama po ba mali? Maraming mga anak na dahil sila na yung breadwinner sa pamilya, kung minsan wala ng boses yung magulang. Nawa po, walang nangyayari dito niya. Amen? Amen? Sa mga magulang po dito, sumusunod pa po ba yung mga anak natin kahit kumikita, kahit may narating na sila, sumakses. Sumusunod pa po ba? Amen? Amen? Ngayon po, maiyaano po natin yan sa kanila. Nung inilabas po sila ng Diyos, sinamahan sila ng Diyos, kay si Lord din nagpo-provide sa kanila, umaasa sila, sumusunod sila kay Lord. Kaya lang ang tanong, nung sumakses kaya sila, o kung kapag sumakses na sila, susunod pa rin kaya sila kay Lord. Amen po. Ano po punto ni Pastor Ian? Mga kapatid, kapag naranasan po natin sumakses sa buhay, dapat po ang resulta nun, mas lalo tayo maging masunurin sa Diyos. Kapag binigyan ka ni Lord, kapag pinagpala ka ng Diyos, pinag-success ka sa anumang area ng buhay mo, at ang resulta po nun sa atin, mas lalo kang sumunod kay Lord. Amen? Mas lalo tayo maging masunurin sa Diyos. Amen po. Kasi po, tulad nila, malaki yung pinalaman ng obedience natin kay Lord sa pag-success natin sa buhay na ito. Amen po ba? Kaya yun po yung encouragement ko po sa bawat isang nandito. Kamusta po yung obedience natin? Sa mga sumakses pong nandito, hindi ko po alam kung anong area sa buhay niyo yung sumakses. Pero nung sumakses ka, mas naging masunurin ka kaya kay Lord. Sumusunod ka pa rin ba sa magulang mo? Sumusunod ka pa rin ba sa pastor, sa mga leaders? Nung sumakses ka? Tumatanggap pa rin ba tayo ng instruction? Tumatanggap pa rin kaya tayo ng correction? Amen po? Amen? And sa mga kabataan dito, tulad po sa church namin, ang dami pong kabataan, lagi po namin paalala na kapag sumakses na kayo, pinagpala kayo ng Diyos, tumaas yung career, nagkaroon na ng dagdag yung pangalan nyo, LPT, engineer, o kung ano man, pinagpala na kayo ng Lord sa iba't ibang aspeto. Nawa po,
mas lalo tayo mas maging masunurin sa Diyos. Amen po ba? Kasi po, nakakalungkot na realidad, maraming tao, common natuto na, common gumaling na, common may narating na, wala na sinusunod. Wala na sinusunod. Kung minsan, ang tingin nila sila na ang tama, sila na ang masusunod sa kanilang buhay. Amen po ba? At ito po, testimony lang po sa amin po, ako po yung nag-aral po sa Bible School. Lagi po warning sa amin yung teacher namin na kahit marami ka nang malaman, pagbalik mo ng church, hindi ito ang masusunod. Matuto kang sumunod pa rin sa mga pastor mo. Matuto kang sumunod sa mga leader mo. Ibig sabihin po ng teacher namin, kahit dumami yung alam mo, kahit sumakses ka sa pag-aaral mo, yung obedience mo pa rin ang mahalaga sa mga authority na nilagay ng Lord sa buhay mo. Amen. Ganun din po sa pamilya na kahit dumating yung time kayo na yung nag-o-provide sa pamilya nyo, napakalaga pa rin na nagpapasakot kayo sa mga magulang na itinalaga ng Diyos sa buhay nyo. Amen? Amen po? Makikita po natin yung sa buhay ng mga Israelita din po ng time na ito na habang sumusunod sila kay Lord, patuloy silang sumasakses. Amen po? And gusto ko rin po sabihin sa bawat isa, ang pag-success po mga kapatid, tandaan po natin, ang pag-success sa buhay, hindi po yan pagalingan. Amen? Sabi mo nga sa kalapit mo, hindi pagalingan. Ang pag-success sa buhay, hindi patalinguhan. Sabi mo, alam niyo po kung anong susi sa pag-success? Pasunuran. Sabi mo sa kalapit mo, gusto mo bang mag-success sa buhay? Sumunod ka sa Diyos. Amen? Amen? Mga kapatid, naniniwala po ako na kapag tayo po marunong magpasakop, marunong sumunod, nandun po yung pabor ng Diyos. Nandun yung pag-success na mararanasan natin dahil sa Panginoon. Amen po? Sabi po ng isang quote, sabi po diyan, success is a journey, not a destination. Marami po kasing tao na kapag sumakses na sila sa buhay, akala nila tapos na. Pero ang totoo po, ang success po, o pag-success sa buhay, tuloy-tuloy siya. Ibig sabihin, dahil ang success pala, hindi siya destination, kundi journey. Dapat pala yung pagsunod tuloy-tuloy din. Amen? Kung gusto mo tuloy-tuloy ang pag-success, dapat yung obedience tuloy-tuloy din. May kasama po ako? Amen? Ibig sabihin, kapag pinagsuccess ka ng Panginoon, dapat dapat na sumasukses ka, dapat na sumusunod ka. Amen? Dapat pinagpapala ka ng Diyos, dapat na sinisikagan mo maglingkod kay Lord. Amen? Ako po, naniniwala po ako. Sumasukses ang mga taong sumusunod sa Diyos. Sumasukses ang mga taong sumusunod sa magulang. Sumusunod ang mga taong sumusunod sa pastor. Sumasukses sa buhay ang mga taong sumusunod sa mga leader. Sumasukses ang mga taong marunong sumunod sa mga nakatatanda sa kanila. Amen po? Amen po, may blessing si Lord at favor si Lord sa mga taong masunurin. Tanongin mo nga kami po, ikaw kaya yun? Amen? Amen? Gusto mo ba natin ang patuloy na mag-success? Amen? Maging masunurin po tayo. Amen po? Next po. Pangalawa po, na matututunan po natin, na kapag sumakses ka na, pangalawa, huwag kalilimutan na ang Diyos ang dahilan kaya ka sumakses. Sabihin nga po natin yan, si Lord ang dahilan ng pag-success. Amen. Ibig sabihin po, kaya ka nagtagumpay o kaya ka magtatagumpay dahil yung kay Lord, hindi dahil sa iyo. Amen? Kaya ka may narating sa buhay, kaya ka nakapasa, kaya ka degree holder ngayon, kaya may magandang status yung financial mo ngayon, kahit meron kang maraming ari-arian, hindi yan dahil lang sa iyo, dahil yan sa Diyos. Amen? Basahin po natin, Deuteronomy chapter 8, verse 12 hanggang 18. Sabi po dyan, sabi sa kanila ni Moises, kapag nakakain na kayo at nangabusog, at kapag nakapagtayo na kayo ng maayos na matitiran, at dumami na ang mga hayop, pilak, ginto, at mga ari-arian, siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon, na inyong Diyos na naglabas sa inyo na sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Verse 15, ginabayan niya kayo sa malawak at nakakatakot na disyerto na may mga makamandag na ahas at mga laktan. Walang tubig sa lugar na iyon, pero binigyan niya kayo ng tubig mula
mula sa bato. Verse 16, doon sa disyerto, binibigyan niya kayo ng mana, isang pagkain na hindi natitikman ng inyong mga ninuno. Ginawa ito ng Panginoon para magpakumbaba kayo at para subukin kayo upang sa bandang huli maging mabuti ang inyong kalagayan. Next slide. Baka sabihin niyo sa inyong mga sarili, sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanan ito. Verse 18. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. Amen. At ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno, katulad ng ginawa niya ngayon. Yan po muna tayo. Ang ibig sabihin po ng mga binasa natin mula verse 12 hanggang 18, huwag magyayabang. Amen? Huwag tayo magyayabang o pagmamataas natin ang ating sarili dahil sumakses tayo sa buhay. Amen? Sabi mo nga sa kaibigan ko, huwag yayabang. Amen? Huwag yayabang. Amen? Bakit wala tayo mayayabang? Kasi kaya tayo sumakses o kaya tayo sasakses sa buhay nito dahil sa Panginoon. Amen? Kahit po ng mga Israelitang ito, sa totoo lang, pag pinasa niyo po yung kanilang kwento, wala talaga silang iyayabang sa Panginoon kasi nakarating lang sila o makakarating lang sila sa promised land dahil sinamahan at tinulungan lamang sila ng Diyos. Kaya sila makakapasok, kaya sila sasakses. Kaya nila mararating yung destinasyon na promised land, sinamahan at tinulungan lang sila ng Diyos. Maging tayo po, ni isa man sa atin walang maiyayabang. Ano man yung bagay na meron ka ngayon, ano man katatayuan yung kinatatayuan mo ngayon, sinamahan at tinulungan ka lang din ng Diyos. Amen? Ang Diyos ang dahilan kung bakit po tayo nandito sa kalagayan ito. Amen? Ano mang layo yung narating natin, ano mang daming tagumpay maranasan natin sa buhay, dahil yun sa Panginoon. Sinamahan at tinulungan lamang tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Sino naniniwala? Tinulungan at sinamahan siya ng Diyos. Amen? Kaya po, ang problema kasi, ito po, sakit na po ito ng mga tao, even Christians, ano po, na dahil sumakses ka sa buhay, nagtagumpay sa buhay, may narating sa buhay, kapag dumami na yung alam, kapag nakakatayo na sa sariling mga paa, hindi puso yung lumalakay. Kung minsan, ito po, ulo. Kumayalang, tumataas na po yung tingin sa sarili. Sa beses, nung nangaral din po ako sa church, sabi ko po sa mga kabataan na every time na may ginagawa sa buhay natin si Lord, pinagtatagumpay ka ni Lord, huwag mo lang hayaang lumaki ito. Samahan mo nito. Samahan mo ng puso. Amen po? Ibig sabihin, kahit ano man laki o layo na narating mo, lumalaki man ito, kung kasabay ko ang puso, hindi ka iyakan sa lupa. Kasi yung puso mo yung magsasabi, be humble, be humble, be humble. Amen? Amen po? Kaya sabi po dyan, paano po ba yung mayabang ang ibang tao o ang mga tao kapag sumasakses sa buhay? Kapag ipinagmamalaki yung kanyang sarili. Ibig sabihin, kapag sa success na nararanasan mo, sarili mo na yung itinataas mo, nagmamalaki ka sa harapan ng Diyos. Kapag meron kang nagtagumpay ka sa school, nagkatrabaho ka, tumas yung position mo, na-promote ka, totoo naman, may effort ka, may pinuhunan ka naman talaga, pero nawa kung makita natin na ang dahilan pa rin ng lahat ng bagay na yun, dahil kay Lord. Kay Lord pa rin ang pinakamataas na pagdakila at pasasalamat. Amen po ba? Amen? Nawa po, malinaw po sa atin yun. Kasi yung lakas, yung buhay na binibigay sa atin ng Diyos, kaya tayo makakaranas pa ng pag-success ngayon. Bigay po yun ng Diyos, hindi sa ating mga gawa. Amen po ba? And sabi po ito sa binasa nating text, ang mga Israelitang ito, tinuruan daw po sila ni Lord na magpakumbaba. Amen? Tinuruan sila ni Yahweh sa ilang, sa wilderness, kasi araw-araw po, ang inaasahan lang nila ang Diyos. Araw-araw nakakainin nila mula kay Lord. Nagpapaulat si Lord araw-araw ng mana. Ano po? Lahat ng tinatanggap nila galing sa Panginoon. Alam niyo po, isang realization ko po dito, nung binubulay ko po ito, masusubukan yung humbleness ng isang tao, yung kapabangog natin, hindi sa panahon na walang-wala ka. Makikita at masusubukan yung humbleness ng tao kapag nananagala ka na.
Kapag may narating ka na, humble ka pa rin kaya. Amen? Nasusubukan yung humbleness. Nakikita talaga kung humble ang isang tao, hindi sa panahon na walang-wala siya, kundi sa panahon na nananagana na siya. Tulad po ng mga Israelitang ito. Nung sila po ay nasa ilang, umaasa sila sa Diyos, tinuruan sila maging humble. Pero ang tanong, kapag sumakses na sila sa promised land, baka, hindi na nila, baka ang ano nila, kaya na namin ito mag-isa. Amen? Na sila nang bahala sa buhay nila, hindi na sila humingi ng tulong kay Lord. Amen po? Kaya ano po yung tinuturo nito sa atin? Ang taong mapagpakumbaba po, yung bang kahit may narating ka, kahit sumakses ka na sa buhay, kailangan mo pa rin ng Diyos. Yung bang kahit dumami yung alam mo, pero gusto mo pa rin tinuturuan ka, ginagay ka pa rin ng mga pastor, ng mga leader mo. Ganun po yung may kababaang loob. Ano po? Yung marunong pa rin tayong i-acknowledge ang Diyos na hindi natin kaya kapag wala si Lord. Amen? Parang ganito po, sa Bible po kasi ganito. The more na umaasa ka sa Diyos, the more na nagpapakumbaba ka sa Kanya. Para bagang sinasabi mo na, Lord, hindi ko po ito kaya ng isa, kailangan kita. Pero kapag hindi tayo humingi ng tulong sa Diyos, hindi tayo umaasa sa Diyos, para bagang sinasabi na natin na, Lord, kaya ko na ito. Itabi mo. Itabi mo, Lord, kaya ko na ito. At sa Bible, pag ganun po yung dati, nagmamataas tayo sa Diyos, para bagang sinasabi natin sa Lord na hindi mo siya kailangan. Ano pong punto natin, mga kapatid, na kaya tayo sumasukses, kailangan natin si Lord. Amen? Kailangan po natin ang tulong ng Diyos. And naman po, dumating pa sa punto ng buhay natin na maging successful ka sa buhay natin dito sa lupa. Makita natin na ang lahat ng iyon nangyari dahil kay Lord. Si Lord ang dahilan. Amen po ba? Amen? Sabi po din dito, ayan, si Lord ang dahilan bakit yung mga Israelita, ito po, balikan po natin yung text, ano sabi po doon sa background natin. Si Lord ang dahilan bakit ang mga Israelita nakalaya sa Egypt. Tama po ba? Si Lord yung dahilan ba't sila nakalabas sa pangalipin ng Ehipsyo. Kaya sila nakatawid sa Red Sea dahil din kay Lord. Tama po ba? Kaya sila nakasurvive sa wilderness sa ilang ng 40 years dahil si Lord yung nagsusupply ng pagkain nila. Amen? At kaya sila makakarating sa promised land dahil pa rin kay Lord. Amen? Relate po natin sa ating mga buhay. Ano? Kung minsan, kaya tayo nakalaya doon sa parang Egypt ng buhay natin, na kung saan parang nalipit tayo, na nakakulong tayo. Amen? Nakaalipit tayo sa kahirapan. Amen po? Sino po dito? Meron po ba dito dati pawid yung bahay? Gawa sa kahoy, taas na po ang kamay. Dating kahoy, ngayon sinintado ng yung bahay. Tanda ko dati, ako po, nahihiya akong magpapunta ng mga kaklase ko sa bahay namin. Kasi yung bahay namin gawa sa kahoy, tapos pwede ka pang pwede kang sumilip kung ano nangyayari sa loob. Ang daming bintana, may butas dito, may butas doon, may tarapan dito. Di ba? Kung ibig po sabihin ganito, na kung minsan, nandun tayo sa kalagayan natin na parang tayo nasa Egypt, alipit tayo kahirapan na kung saan na dati ay hindi maayos yung kalagayan natin, pero ngayon maayos na. Ang Diyos po yung may dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng kaginhawahan ngayon. Amen? Tulad po sa kanilang buhay, kaya sila nakatawid ng Red Sea dahil kay Lord. Kung minsan may mga Red Sea din tayo ng buhay natin. Yung akala natin, tapos na ako dito, para dito na ako mamamatay. Sa kwento ko ng buhay nila, nung nasa Red Sea na sila, nasa harap na sila ng dagat na pula, nakikita nila palapit na po yung mga Egyptian, hinahabol sila, mga Egyptian, ano po, parang natatakot na sila, mamamatay na kami dito. Pero sa biyaya ng sa area ng Diyos, nahawi yung dagat, nakatawid po sila. Tama ba? Sa buhay natin, biyaya ng Lord kung ba't pa tayo buhay ngayon. Maraming tao hindi na nakatawid ng 2025. Alam niyo po sa statistic, kada kumpas ng segundo ng orasan, 2 tao ang mamamatay. Isipin niyo po yun. Sa isang minuto, meron 60 seconds. And kada sabi ng pag-aaral, kada kumpas ng orasan, 2 tao ang mamamatay. Biyaya ng Diyos, tayo ngayon yung buhay pa. Kasi hindi lahat nakatawid pa. Ewan ko po sa inyo, nung panahon ko ng COVID sa church po namin, may mga nag-positive. Akala nila hindi na sila makakatawid. Namamaalam na
siguro dito may nakaranas din no, naging COVID patient. Pero, di ba, pero ngayon, ang lakas-lakas pa. Amen? Hindi yun dahil sa sarili nilang lakas. Biyaya ng Diyos, kaya sila nakatawid pa hanggang ngayong buhay pa, nakakasama pa natin. Amen? Pwede magpalakpakan natin ng Diyos. May mga bagay sa buhay na. Amen? Sasabihin sa parang pakalila sa COVID. Hindi ko lang po. Nakakaharap. Amen? Ibig sabihin po mga kapatid, kaya tayo may natatawid pa, kaya tayo nakakatawid pa sa buhay nito, sinamahan at tinulungan lang tayo ng Diyos. Amen? Ano pa yung sa buhay nila? Hindi lang sila tinawid ng Diyos nakasurvive sila sa pang-araw-araw nilang pangangailangan sa wilderness. 40 years! Isipin ko po ito, 40 years ang Diyos yung nagsusupply ng pangangailangan nila. Kung i-relate natin sa ating buhay lang sa mga magulang, di ba po may mga pagkakataon na parang kulang talaga? Paano kung pagkakasya ito hanggang pangtanghalian na lang ito Minsan yung saing natin hanggang gabi na minsan tama po Minsan naluto natin isang saw, titipirin para hanggang gabi na Kung minsan hindi natin alam paano makakasurvive pero biyaya lang ng Diyos. Paano sumasapat? Kasi biyaya ng Diyos. Amen? Na kung minsan makikita po natin sa kanilang buhay. At doon po, sa kwento nila, doon sa text natin, kaya sila, nasa Moab sila, abutan na nila yung promise land, yung Kanaan. Kaya sila sa-success dahil pa rin kay Lord. And gusto ko sabihin sa bawat isa sa atin, ano man yung tinatanong mo ngayon na promise na? Yung gusto kong pag-success na, gusto kong maging engineer, gusto kong mag-promote, gusto kong magkaroon ng magandang hanap buhay o negosyo, ano mang aspeto yan na gusto mong sumakses? Si Lord pa rin ang magiging dahilan doon, hindi ikaw. Maganda yung may talino, maganda yung may galing. Pero hindi po yun yung quantitation, hindi yun yung basihan. Ang basihan, yung katapatan at biyaya pa rin ng Diyos. Kasi kung loloobin ng Diyos na marating mo yun, mararating mo yun sa tulong at biyaya niya. Pag ganun po yung thinking natin, ang lahat ng pagpapasalamat, salamat Panginoon. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa iyo na nagtawag sa akin. Amen? Amen po? Amen? Sabi po dito, ayan. Kaya ito po yung encouragement sa atin, kapag sumakses na po tayo, huwag natin kalilimutan na si Lord ang dahilan, kaya tayo sumakses. Amen po ba? Kapag sumakses na tayo, ito po, syempre una si Lord. Pero ito po, bagay din na na-realize ko po na kapag sumakses na po tayo sa buhay, huwag natin kalilimutan yung mga tao tumulong sa atin na nasa wilderness pa tayo. Yung mga nag-extend ng kamay. Hindi mo naman kaya sa world ko nun May taong tumulong lang sa'yo. Huwag mo rin kakalimutan yung taong yun. Mahalaga nagbabaliktad mo tayo. Hindi ko po sinasabing parang utang na loob na Pero maganda po yun, na nagbabaliktad mo tayo. Amen? Hindi ko po alam. Alam niyo po sa totoo lang, sa buhay ko po, ito po laging po itong testimony. Maraming tao ang may ambag sa buhay ko. Yung bang hindi ko naman talaga mararating pa yung ngayon. Pero dahil may mga tao ang ginamit si Lord, kaya ako nandito ngayon. Ano man yung kalagayan ko ngayon, dahil may mga tao, at tinatanong ko po palagi yun, na lagi kong pinagpipray na, Lord, ikaw po yung bumawi sa kanila. Kasi mas hindi po yung bawi mo sa kanila. Ibig po sabihin mga ganito mga kapatid na kapag sumakses ka sa buhay, huwag mong kakalimutan yung mga tao tumulong sa'yo doon sa panahon na wala ka pang kaya. Nung kailangan mo ng tulong, may nag-abot ng kamay sa'yo. Kung sa financial man, lubog ka na lang sa utang o lubog ka na lang sa bayarin pero may nagtiwala lang sa'yo. Ngayon nakakaraos ka. Nawa, huwag mo namang kalimutan. Amen? Amen? Pagbalik tanaw po. At lalo tingin sa lahat sa Diyos. Huwag natin kalilimutan na ang Diyos ang dahilan ng pag-success. Amen po ba? Amen? And last na po ito. Ilang minuto na ako. Hindi, wala ka naman nagtatayuan yung Pag mahabang pangangaral, nalilinis yung upuan wala pang maalis. Okay pa? Yan. Pangatlong bagay, kapag sumakses ka na, huwag kalilimutan at ipagpapalit ang Diyos dahil sa success. Amen? Ito po yung isang nakakalungkot na realidad. Maraming tao, kahit yung iba sinasabi nila, Christian sila, pero kapag sumakses na, nalilimutan at tinatalipuran si Lord dahil sila ay sumakses. Basahin po natin yung Deuteronomy chapter 8, verse 19 to 20. Sabi po dito, ito po yung babala ni Moises sa kanila. Ngunit binabalaan ko kayo ngayon
na kung kakalimutan ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at susunod kayo sa ibang mga Diyos at sasamba kayo at maglilingkod sa kanila, siguradong malilipol kayo. 20. Kagaya ng pagwasok ng Panginoon sa mga bansa sa inyong harapan, lilipulin din niya kayo nung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos. Ito po, babala ko yan sa kanila ni Moses na kung kakalimutan po nila si Yahweh. And bigyan din po muna natin yung word na hinighlight po natin, kung kakalimutan. Ayan po, next na natin yun. Sa original na pagkasulat po niya sa Hebrew, yung word po dyan na forget na paulit-ulit binanggit ni Moses na huwag kakalimutan na sa English ay to forget, shakak po. Ang ibig sabihin po niya ay to forget or to be forgotten. It can refer to a simple lapse of memory, neglect, or disregard. Ang basic meaning po niya ay to forget and can refer to a temporary or permanent forgetting. Kaya, ibig sabihin po, nung sinasabi po sa kanila ni Moses ito na huwag nilang kalilimutan ang Panginoon, kapag sumakses na ho sila, kapag nakapasok na sila sa promised land, kapag naranasan na nila yung kasaganaan sa lupang pangako ng Panginoon sa kanilang buhay, huwag mawawagin sa isipan nila si Lord. Amen? Huwag mawawagin. Marami po kasi ganito na kapag pinagpala na ng Diyos, ang isip wala na kay Lord. Nandun na sa blessing. Amen? Kapag nandyan na yung pag-success, naranasan na yung success, na-promote na, nabigyan na ng bagong trabaho, ang iniisip na natin, paano ko kaya gagalingan? Ano kaya gagawin ko para mag-promote pa? Ano kaya gagawin ko sa business na ito para mas mag-boom pa? Kung minsan, nawawagin na si Lord. Ang focus na natin nasa blessing, wala na kay Lord. Amen? Kaya yun po yung babalanan. Now, po, kapag sumakses ka, kapag sumakses tayo, huwag natin kalilimutan at ipagpapalit si Lord dahil sa success. Amen po! Ayan, sabi po dito, ayan, ang nangyayari po sa mga tao, kung minsan kapag nakaranas po ng success, nalilimutan si Lord doon at kung malala pa, ay pinagpapalit pa si Lord doon sa blessing. Ayan po, sino po dito may mga prayer request ng trabaho? Meron po ba dito nagpe-pray pa ng trabaho? Sa church po yun, yung common na nasa prayer request sabi niya yung puro trabaho. Pero pansinin niyo po ito, bakit gano'n? Di ba po, nung wala pa yung trabaho, inuuna si Lord mahal si Lord, tama mo ba? Pero kung minsan kapag tinugunan ng Diyos yung trabaho, yun yung nagiging dahilan kung bakit siya napalayo kay Lord. At wala po akong ginajudge, ano po. Pero kadalasan gano'n, hindi lamang po sa trabaho, kahit po sa mga kabataan. Di ba, kung minsan, humingi relationship, pero kung minsan kapag nandun na sila, ibigay na ng Lord yung relationship, pinagpapalit na si Lord. Amen po ba? Amen? Kaya ang tanong po sa atin, kapag ba tinugon ni Lord yung panalangin natin, kapag ba pinag-success ka ni Lord, hindi mo kaya siya makakalimutan. Tanongin ko po kayo personal. Kapag ba pinag-success ka ni Lord, sa anumang area ng buhay mo, yung gusto mo sumakses ka, hindi mo kaya kakalimutan si Lord. Hindi mo kaya ipagpapalit si Lord dun sa success na natanggap mo. Amen? Amen po? Kaya dito po, sabi po diyan, kaya tayo binibless o pinagsasuccess ng Panginoon, dapat po, o sana, ang resulta po nun, mas lalo nating mahalin si Lord. Amen? Kung kanina po, kapag nakaranas tayo sumakses, mas lalo tayo maging masunurin kay Lord. Dito po sa point number 3, the more na pinagsasuccess ka ni Lord, the more na minamahal mo dapat si Lord. Amen? Amen? Nawa po mas lumalalim yung pag-ibig natin sa Diyos. Kasi di ba kapag mahal mo, hindi mo malimutan. Hindi mo nalilimutan. Tama po ba? Sa mga nagmamahal, hindi mo nalilimutan. Amen? Lagi mo iniisip. Nangangayayat ka kasi tumatakbo sa isip mo. Yung po yun. Salamat, Maria. Tumawa si Ray. Salamat, Maria. Joke po yun ng panahon namin eh. Nangangayayat ka kasi palagi tumatakbo sa isip. Corny, no? Iba na kasi joke na yun. Lugi ako. Maghahanda po ako sa susunod na i-invite ako, ibang joke na nga. Ay, parang masama yun natin ako ah. Baka i-invite ulit ako. Amen? Ibig sabihin po, kapag mahal mo ang isang tao, kapag oras gusto mo kasama, gusto mo lagi mong kausap, kasi mahal mo eh. Amen po? Ginagawa mo kung yung mga
makapagpasaya sa kanya, hindi mo ginagawa yung mga bagay na makakasakit sa kanya kasi mahal mo. Amen po ba? Kaya, nawa po, the more na pinagsasuccess ka ni Lord, the more na minamahal mo siya. Nang sa ganun, mas lalong gusto mo siyang alalahanin, mas gusto mo siyang sundin sa buhay mo. Amen po ba? Next slide, yung verse 19 to 20. Sabi doon, next slide naman po natin. Sabi dyan, diba? Ngunit binabalaan ko kayo ngayon na kung kakalimutan niyo ang Panginoon ninyong Diyos at susunod kayo sa ibang mga Diyos at sasamba kayo at maglilingkod sa kanila, siguradong malilipol kayo. Hindi lang yung pagkalimot sa Diyos yung babala ni Moses, kundi yung pagtalikod po mismo, yung pagsunod sa mga Diyos-Diyosan. Ano po kasi, background po, geographically po, yung location po ng promised land, ng Canaan, ito po ay napapaligiran ng mga, ito po ay lugar na kung saan polytheistic region. Ibig sabihin po, sumasamba yung mga tao po doon sa iba't ibang mga Diyos. Marami po silang Diyos-Diyosan sa lugar nila. Kaya ganun yung babala ng Moises sa kanila na kapag nandun na kayo sa promised land, sa Canaan, napapaligiran kayo ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, huwag kayong tutulan sa kanila. Kasi po, yung inuno nila si Abraham, nung tinawag siya ng Diyos, nung sila po, si Abraham po at ang kanyang tatay na si Terah, nasa Ur, yun po, polytheistic country din po yun, o nation, na kung saan sumasamba sa iba't ibang deities. Pero nung tinawag sila ng Diyos, naging monotheistic na. Si Lord na lang yung sinasamba nila, isang Diyos na lang. Amen po ba? Kaya, ang ibig po sabihin nito, kapag pasok nila o pag-success nila, nawa po, huwag silang matulad sa mga tao sumasamba sa Diyos-Diyosan. Na kung minsan, kung i-relate po natin ang ating mga buhay, kung minsan, kapag tayo po ay sumakses sa buhay, nakaranas tayo may marating sa buhay o may natanggap na blessing sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng ibang mga Diyos. Nung una, nung wala naman, si Lord yung mahal na mahal mo. Pero dahil may blessing na dumating, yung pag-ibig mo nandun na sa blessing. Diyos-Diyosa. Amen? Hindi man literal na Diyos kung sino man, pero kung minsan yung mga blessing, yung mga success na pinaralan sa ating Lord, yun yung nagiging Diyos-Diyosa natin. Paano ba masasabi kapag Diyos-Diyosa? Tao, bagay, o anumang bagay na pumapalit sa pwesto ng Diyos sa buhay natin, Diyos-Diyosa po yun. Ibig sabihin, kapag mas mahal mo na yung trabaho mo kaysa kay Lord, mas dinidiyos mo na yung trabaho mo kaysa kay Lord. Sa trabaho, ayaw mo mali. Pero pag church, okay naman eh. Di ba? Kung isang ganun po eh, no? Kapag mahal mo na yung boyfriend o girlfriend mo kaysa kay Lord, dinidiyos mo na yung boyfriend o girlfriend o sinong karelasyon. Kapag yung kayamanan mo, aray-arian mo, mas gusto mong iniingatan, pero yung relationship mo kay Lord, okay lang na hindi okay, ma-diyos mo na yung ari-arian na meron ka. Hindi na si Lord. Amen po ba? Amen? Ngayon, sabi po dito, kaya po, ganun dito po yung mga blessing o success na pwede siyang maging Diyos-Diyosa natin sa ating buhay kapag hindi tama yung pagtingin natin sa success. Amen? Kaya napakahalaga po ng unang dalawang puntos natin na kapag pinag-success ka ng Panginoon, huwag mong kalilimutan yung utos at tuntunin ng Diyos. At pangalawa, huwag mong kalilimutan na ang Diyos yung dahilan kaya ka success. Nang sa ganon, kapag malinaw sa iyo, mas lalo mong mamahalin si Lord. Mas lalo kang magtatapat kay Lord. Kasi yung success pala, na kay Lord. Yung success pala, kay Lord tumatatagpuan. Kaya mas lalo mo siyang mamahalin. Hindi mo ipagpapalit si Lord kapag malinaw sa iyo na yung pagsunod sa Kanya ang susi para patuloy sa success at para mag-success sa buhay. Amen po ba? Amen? Sino po dito, meron siyang bahagi buhay gusto niya sumakses? Amen? Lahat po tayo. Kaya nga gamitin natin yung puso ngayon. Sana sumakses tayo lahat sa buhay nito. Amen po ba? And yun po sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen? And dito po ako mag-i-end. Gamitin ko po yung example ni Abraham at ni Isaac. Di ba po, kung pamilyar po kayo, nung si Isaac po ay matagal na po pinag-pepray ng mag-asawa, ibig sabihin po ay matagal na po nilang nais na mag-anak. Kaya alam po, realidad, si Abraham matanda na, si Sarah nakikita ba o imposible. Tama po ba? Pero sabihin natin, dumating po yung time tinutun ng Lord. Ibinigay ng Diyos sa kanilang buhay si Isaac.
Isipin niyo po yun, ang tagal nilang inaantay, binigay ni Lord. Tapos dumating yung time, hinihingi ni Lord. Tama mo ba? Sabi ko si Lord, gumising ka, dali mo ang iyong anak, iyong offer. Tama mo ba? Sabi, naano ko lang po ito sa isang preaching ni Pastor Stephen Prado, ang nagpapulungan niya na tinest ni Lord yung heart ni Abraham. Hindi lang yung obedience, kundi yung puso ni Abraham. Kasi sabi niya doon na ibinigay ni Lord yung desire ng puso mo. Ang tanong, kay Lord pa rin ba yung puso mo? Baka ganun tayo sa ating buhay na gusto mong sumakses. Pero kapag pinag-success ka na kaya ni Lord, kay Lord pa rin kaya yung puso mo, wala na doon sa success. Amen? Nawa po kay Lord pa rin. Amen po ba? Amen? Nawa po, the more na pinag-success tayo ng Panginoon, the more na minamahal natin ang Diyos. Amen po ba? Pwede po ba tayong tumayo? Ito po yung hamon ko po sa bawat isa. Mga kapatid, naniniwala po ako, tutulungan tayo ng Diyos, sasamahan tayo ng Diyos sa buhay na ito. Mararanasan mo natin sumakses, pwedeng financial success, pwedeng personal, pwedeng sa pag-aaral, sa trabaho, sa negosyo, sa ministry, pwede po, simple po natin yung maranasan sa tulong ng Panginoon. Amen po ba? Pero ang dalag ko po, kapag tayo po ay pinag-success ng Diyos, una, ito po yung hamon ko sa bawat isa, mas lalong maging masunurin sa Diyos. Amen? Mas lalo tayo maging masunurin sa Diyos. Pangalawa, kapag tayo pinag-success ng Diyos, mas lalong maging mapagpakumbaba at mapagpasalamat sa Diyos. At pangatlo, mas lalong mahalin at magtapat sa Diyos. Amen? Amen po? Pwede magpalakpakan natin ng Diyos? Amen? And sino po dito yung merong area sa buhay niya na meron siya nilulook forward? Lord, gusto ko po sumakses sa area ng buhay kong ito. Meron po ba? Meron po ba? Pwede po bang lapit tayo sa harapan? Hayaan po na pag-pray ko lang po kayo. Hayaan po dito tayo gusto ko lang po makapag-minister sa inyo. Ipag-pray po natin. Kung sino man po sa inyo yung merong area sa buhay niya na gusto niya sumakses. Kung estudyante ka, gusto mo maabot yung gagawin ng pangarap mo, taniman natin ang pananampalataya ngayong umaga. Amen na sa-success ka, maaabot mo yung goal na yun dahil sa tulong ng Panginoon. Kung meron ka negosyo, kung meron ka sige po, pwede po tayo lumapit dito. Hayaan po na pag-pray po kayo. Ano bang area sa buhay natin na gusto natin sumakses? Taniman mo natin ang pananampalataya ngayong umaga. Amen. Sige po.